Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Roma, Kapitulo 4. Ano nga ang ating sasabihin na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman? Sapagkat kung si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri, datapwat hindi sa Diyos. Sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan? At sumampalataya si Abraham sa Diyos, at sa kanya'y ibinilang na katwiran. Ngayon sa kanya na gumagaway, hindi ibinibilang na biyaya ang ganti, kundi utang. Datapwat sa kanya na hindi gumagawa, ngunit sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap sa masama. Ang kanyang pananampalataya ay ibibilang na katwiran. Gaya naman ang sinasambit ni David na kapalaran ng tao, na sa kanya'y ibinibilang ng Diyos ang katwiran ng walang mga gawa. Na sinasabi, mapapalad yaong ang kanilang mga pagsalangsang ay ipinatawad at ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. Mapalad ang tao na sa kanya'y hindi ibibilang ng Panginoon ang kasalanan. Sinambit nga baga ang kapalarang ito tungkol sa pagtutuli o tungkol din naman sa di pagtutuli? Sapagkat sinasabi natin kay Abraham ay ibinilang na katwiran ng kanyang pananampalataya. Paano nga ito'y ibinilang nang siya bagay nasa pagtutuli o sa di pagtutuli? Hindi sa pagtutuli, kundi sa di pagtutuli. At tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli na isang tatak ng katwiran ng pananampalataya na nasa kanya, samantalang siya'y nasa di pagtutuli, upang siya'y maging ama ng lahat ng mga nagsisisampalataya, bagaman sila'y nasa di pagtutuli, upang ang katwiran ay maibilang sa kanila. At ang ama ng pagtutuli nila na hindi lamang sa pagtutuli, kundi pati naman sa mga nagsisilakad sa mga bakas niyang pananampalataya ng ating amang si Abraham, na nasa kanya nang siya'y nasa di pagtutuli. Sapagkat hindi sa pamamagitan ng kautusan ginawa ang pangako kay Abraham o sa kanyang binhi na siyang magmamana ng sanglibutan, kundi sa pamamagitan ng katwiran ng pananampalataya. Sapagkat kung silang nangasa kautusan ay siyang mga tagapagmana, ay walang kabuluhan ang pananampalataya at nawawalang kabuluhan ang pangako. Sapagkat ang kautusan ay gumagawa ng galit, datapwat kung saan walang kautusan ay wala rin pagsalangsang. Dahil dito'y sa pananampalataya upang maging ayon sa biyaya, upang ang pangako ay lumagi sa lahat ng binhi, hindi lamang sa nasa kautusan, kundi pati naman sa nasa pananampalataya ni Abraham na ama nating lahat. Gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa, sa harapan niyaong kanyang pinanampalatayanan. Sa makatwid bagay ang Diyos na nagbibigay ng buhay sa mga patay at tumatawag sa mga bagay na hindi pahayag na tila hayag na. Siya na sumampalataya na nasa pag-asa laban sa pag-asa, upang maging ama ng maraming bansa ayon sa sabi, magiging gayon ang iyong binhi. At hindi humina sa pananampalataya na ipinalagay man ang kanyang katawang tulad sa patay na, gayon siya'y may mga 100 taon na, at ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah. Kundi sa pagtingin niya sa pangako ng Diyos, ay hindi nag-alinlangan sa pamamagitan ng di pananampalataya, kundi lumakas ng lumakas sa pamamagitan ng pananampalataya na niluluwalhati ang Diyos. At lubos na nadig na ang Diyos na nangako ay may kapangyarihang makagawa noon. Dahil dito'y ibinilang naman na katuwiran sa Kanya. Ngayon hindi lamang dahil sa Kanya isinulat,
na sa Kanya'y ibinilang, kundi dahil din naman sa atin, na ibibilang sa ating mga nagsisisampalataya sa Kanya na bubuhay na maguli sa mga patay kay Jesus na ating Panginoon, na ibinigay dahil sa ating mga kasuwayan at binuhay na mag-ulit sa ika-aaring ganap natin.